Sakamoto Days. Like and subscribe, baka naman. Isang malupiting hitman na nga ang ipinakita na lumalaban ng mag-isa sa harap ng mga alagad ng Pogo. Sa kabila ng dami ng kalaban ay di naman ito naging hadlang sa nasabing assassin at binisak lamang ang mga ito mala John Wick. Ito nga raw ang maalamat na hitman na nagngangalang si Taro Sakamoto. Kinakatakutan ng lahat ng gangster, lodi ng lahat ng hitman, hanggang sa kasamaang palad isang araw, kinilig ang tumbong at 9 love sa isang dalaga. Dito na nga nito kinalimutan ang lahat at nag-retire bilang isang hitman, sabay nagpakasal at bumuo ng sarili niyang pamilya, hanggang sa tumaba at naging kamukha si Coach Anzai. Isang araw ay pinakita na nga lang ang ating bida na tindero na ng isang convenience store, kasama ang kanyang pamilya. Dito na nga may isang makulat na bata ang naglaro sa loob ng tindahan at aksidenteng natapunan ng tinta ang isa sa mga customer, na agad nang nagalit at puti pa naman ang suot na pantalon. Dahil nga sa pagkwelyo nito sa bata ay nagpupumiglas ito hanggang sa maapakan nito ang kanyang pantalon at muling namantsahan. Dito na nga mas nagalit ang lalaki na ambang sasaktan na nga ang bata. Agad naman itong napigilan ng ating bida sabay binanata ng ballpen sa leeg ang nag-uurumintadong lalaki, ngunit safe naman ang lalaki at sa isip lamang pala ito ng maalamat nating hitman. Pambihirang galawan, ika na nga ng isang lalaki at pinuri ang pagtasak ni Sakamoto ng ballpen rekta sa leeg ng lalaki kanina, at nakikita niya nga raw ang nasa isip nito. Dito na nga nito kinumusta si Mr. Sakamoto at nagpakilalang si Shin, alias The Psychic. Agad sinungalngal naman ito ni Sakamoto sa isip-isip niya, na lubos kinabahala ni Shin at hinay-hinay nga raw itong bida natin sa pagpatay ng mga tao sa isip nito. Si Shin nga raw siya at dating katrabaho niya. Sa labas ng tindahan na nga ipinagpatuloy ng dalawa ang pag-uusap, at mukhang totoo raw ang usap-usapan na nagbagong buhay na itong si Mr. Sakamoto at nagtayo na lamang ng isang convenience store kasama ang pamilya nito. Pilit kinumbinsi naman ni Shin ang lodi niya na bumalik na, at nang hihinayang sa kakayahan nito tas ang taba ng araw. Bakit nga raw kailangang itapo na lamang lahat ni Mr. Sakamoto ang buhay nito bilang alamat na hitman na kinatatakutan ng lahat? Di na nga naitago ni Shin ang pagkabwisit habang wala namang pakitong bida natin, kaya naman naisipan na lamang na magsigarilyo. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang si Shin nang biglang maputol ang kanyang sigarilyo, sabay turo ni Sakamoto sa signage na nagsasabing no smoking. Natulala na nga lang ang binata sa pinakitang bilis ni Mr. Sakamoto, at tila nagsasabi raw na mataba man ito o hindi, ay kayang-kaya siyang patumbahin anumang oras. Kalaunan ay biglang singit na nga si Manong nakabike, at sinabing may pabor raw siya kay Mr. Sakamoto. Napaisip naman si Shin na baka balat kayo lamang ni Mr. Sakamoto ang buhay nito ngayon at tumatanggap pera ng mga assassination. Dito na nga pinakita ang kaliwat kanang pagtulong ni Mr. Sakamoto sa mga tao ng bayan. Mula sa mga bata, sa pagtetrim ng puno, mga simpleng request, at kung ano-ano pa na lubos kinabuisit ni Shin, at tinanong kung alalay daw ba ng buong bayan itong si Mr. Sakamoto. Marahil ito nga raw ang paraan ng ating bida para maitago ang tunay nitong pagkakakilanlan, ika na nga ni Shin, ngunit sa perspektibo niya nga raw, ay mangtanga itong si Mr. Sakamoto. Bumalik na nga lang ito sa kotse niya at napagtantong 5 taon na ang nakalipas mula noong huli niyang nakita ang ating bida, at sa kabila ng lahat, ay di na itago ang kilig dahil pambihira parent daw ang lodi niya kahit tumaba na. Kalaunan ay isang tawag na nga ang natanggap nito mula sa boss nila, na nagtatanong kung nakumbinsi raw ba nito si Sakamoto, at kung hindi nga raw ay patayin na lamang nito. Todo rason naman si Shin na hayaan na lamang daw si Mr. Sakamoto at ano raw ba naman magagawa ng isang matabang hitman. Pinabatid naman ng boss na sino mang umalis sa gang nila ay dapat alisin din sa mundong ito, na siyang alituntunin nila na binaliwala ni Sakamoto, at kung di raw kayang gawin ni Shin ay kahit anong oras pwede naman daw siyang magpadala ng panibagong hitman para gawin ito. Kung ano-ano pa nga ang dada nito kaya binabaan na lamang ni Shin, at mukhang no choice na raw siya. Kinabukasan ay rekta na nga itong pumunta sa tindahan ni Sakamoto, at dito nagpaalam na aalis na siya ng bayan ngayon, sabay bunot ng kanyang piu-piu at pinutok kay Mr. Sakamoto. Sa gulat ni Shin ay hinarang lamang ito ng candy ng ating bida, sabay bato sa kanya ng ice drop kaya naman nawala sa kanyang paningin si Mr. Sakamoto. Dito nagtaguan na nga ang dalawa habang nabahala naman si Shin at hindi nga raw niya marinig ang iniisip ng ating bida. Abat candy nga lang ang ipinangtapat ni Sakamoto dito sa binata na nagmalapiw-piw sa lakas,
Pag-iwas nga lang ang nagawa ni Shin hanggang sa maisahan na siya ni Sakamoto ng pangmalakasang sipa sa mukha na siya nang nagpalipad at nagpatulog sa kanya. Sa gulat ni Shin ay nagising na nga lang siya sa bahay nila Mr. Sakamoto, na masayang binati ng mag-ina ng ating bida, kalaunan ay niyaya na siya ng mga ito na maghapunan, na medyo ikinailang ng binata matapos ang ginawa niya kanina, at nagduda pa nga na baka may lason daw ang pagkain, okay nga lang daw at trained naman daw siya sa mga lason, hanggang sa tikman na nga nito ang pagkain, at dito lubos na gulat. Sobrang sarap nga raw at ngayon lang siya nakatikim ng ganitong pagkain, na tinawanan nga lang ng asawa ni Sakamoto at ganitong-ganito rin daw ang naging reaksyon ng ating bida noong una niya itong makilala. Lubos na nibago na nga si Shin sa kanyang nadama, at marahil ito raw ang nagpabago kay Mr. Sakamoto, at pilit nitong pinuprotektahan mula sa anino ng kanyang nakaraan. Matapos kumain ay sinamahan na nga ng ating bida si Shin sa labas, na lubos ang pasasalamat sa ibinigay nilang pagkain. Thank you, please come again, signage na itinuro naman ni Sakamoto bilang sagot sa binata na nagpangiti na nga lang dito. Rekta pumunta na nga ito sa kanilang boss, at dito lubos nagmakaawa na hayaan na lamang si Mr. Sakamoto sa buhay nito ngayon. Dahil dito ay tinawanan na nga siya ng iba pang hitman habang ang boss naman ay nagtataka sa kung bakit niya ito ginagawa, sa kabila ng paglabag ni Sakamoto sa batas nila at pag-abandona sa kanila. Ayon naman kay Shin ay pamilyado na nga raw ang retiradong bida natin, at kung mamarapatin nga raw ng kanilang boss, ay siya na lamang ang patayin nito imbis na si Mr. Sakamoto, at hayaan na lamang na mabuhay ang matabang hitman. Bakit mo ba ito ginagawang kupal ka? Pagkabuisit na nga ng kanilang boss, na agad namang sinagot ni Shin na ito ang paraan niya ng pagparusa sa kanyang sarili, dahil tinangka niyang patayin ang natatangi niyang lodi, na si Mr. Sakamoto. Edi okay kung yan ang gusto mo, hahayaan kitang mamatay at hahayaang mabuhay ang tabachoy na lodi mo, ika na nga ng kanilang boss. Dito na nga nabasa ni Shin ang iniisip ng kanilang boss na as if hahayaan niya raw na mabuhay ang matabang yon, kaya naman agad itinutok ni Shin ang piu-piu niya sa pagmumukha nito, at gagaw raw talaga itong boss nila. Dito na nga nag-umpisang pagrararatratin ng mga kalaban si Shin at iniutos ng boss na patayin ito, habang sa tindahan naman ay tila nakikinig itong si Sakamoto. Walang ano-ano'y may sinusian na nga ang ating bida sa may cash register niya, at dito pang malakasang mga piu-piu at gamit hitman ang nagsilabasan mula sa kung saan. Samantala, patuloy namang nakipagsabayan si Shin sa mga kapwa niya hitman, piu-piu dito, piu-piu doon, di si Daido rin talagang ipaglaban ang kanyang lodi sa kanilang gang. Bagamat nakakasabay itong binata ay lamang pera ng kalaban sa dami ng mga ito, dagdag pa na limitado lamang ang bala na kayang ibira ng piu-piu nito. Siyang tunay na kalaunan ay naisahan nito sa may bandang binti, kaya naman sa kasamaang palad ay na-corner ng mga kalaban. Sa gulat niya ay dito na nga dumating si Mr. Sakamoto at to the rescue sa kanya, gamit ang kurukuryenteng taser na dala nito. Di pa nga rito natapos at gamit lamang ang dala nitong chopsticks ay isa-isang pinabagsak ang mga kalaban, with matching pambihirang bilis na di mo aakalain sa kabila ng taba ni Sakamoto. Di na nga magkamayaw ang mga tanga sa kung papaano saysabayan si Sakamoto, at isa-isang nagmungtanga lamang sa harap ng maalamat na pork chop, balibag dito, balibag doon, abat di man lang pinagpawisan sa mga kalabang nagkadebungi-bungi lamang. Maging ang boss ay napilitan na nga ring makipagpiu-piu ngunit sadyang walang pan-apat, sa bida nating basic lamang kahit sino ang itapat. Pagkamangha naman ang nadama ni Shin, at itong ito raw ang nakilala niyang alamat na hitman, ang lodi niya na si Taro Sakamoto. Dito na nga siya napatanong sa ating bida kung paano nalaman na nandoon siya, hanggang sa ikasa na nga ni Sakamoto ang kanyang pipiu at dito nakita ang isang tracking device, at napagtantong plinanta ng lodi niya noong nahimatay siya sa laban nila. Walang ano-ano'y isang apron na nga ang sumalansang sa mukha ni Shin, sabay sabi ni Sakamoto na 800 yen per hour ang magiging rate ng niya, plus extra sa overtime. Ayun nga at naging empleyado na nila Sakamoto si Shin, na hanggang ngayon ay di pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Happy-happy naman ang pamilya ni Sakamoto nang makita ang binata na nagtatrabaho sa tindahan, hanggang sa kulitin na nga ng isang bata si Shin at ano raw ang dati nitong trabaho. Sabihin mo at magiging kwento ka na lang, ika na nga sa isip ni Sakamoto na lubos kinataranta ni Shin kaya sinabi na lamang sa bata na ipagpalagay na lamang daw nila na isa siyang cleaner dati. Pabatok na nga rin muna ng like at subscribe mga lods, baka naman, hihi, salamat.